Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Born the King of Angels, oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ngayong tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jose, Maria at Jesus. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos na maging isang tao, bagkus pinili niyang makiisa at mapabilang sa isang pamilya. Bagamat napakapayak ng unang Pasko, sinasalamin nito ang kapayakan ng mga karakter nito. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Idalangin natin sa misang ito lahat ng pamilya sa buong mundo. Masalamin nawa sa kanilang pamumuhay ang halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazaret. Kaya halinang tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating bigyang papuri ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama
at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya ay matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay nagiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat
ikinalulugod niyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Noon din sa templo, ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
So ngayong nasilang na ang Panginoong Hesus, ay kumpleto na ang pamilya ni Maria, ni Jose, at si Jesus. Kaya sila ay tinawag na pamilya o banal na pamilya. Hindi lang dahil sa Panginoong Hesus, kundi dahil sa buhay at pananampalataya rin ng kanyang mga magulang na si Maria at si Jose. Itong pista natin ng banal na pamilya at ang pagpapasya ng Diyos ng ating Panginoong Kristo ay masilang sa isang pamilya, ay isang matinding mensahe o malakas na mensahe sa ating lahat kung gaano kahalaga ang pamilya. Na ang pamilya ay mahalaga sa buhay ng tao. Na ngayon, sa panahon natin, ay parang nababaliwala. Parang isa lamang opsyon. No? Pwedeng meron, pwedeng hindi. Pero kung babalikan natin, no, ang kasaysayan ng ating kaligtasan at ang papel na ginampanan ng pamilya sa buhay ng Panginoong Hesus, doon ay mauunawaan natin na itinulot ng Diyos na ang pamilya ay magkakaroon ng mahalagang papel sa ating kaligtasan. Dahil pwede naman ng Panginoong Kristo ay bumaba na lang dito sa lupa mula sa langit. Pero pinasya ng Diyos na siya ay masilang sa mahal na birhen. At pinasya rin ng Diyos na siya ay magkaroon ng amang tatayo dito sa lupa. Kaya si San Jose ay kanyang pinili. At kung tayo'y nagsimba nung simbang gabi, alam natin kung anong pinagdaanan ni Maria at ni Jose para lang tumayong ama at ina ng Panginoong Hesus. No? Ang ating mahal na birhen ay inilagay ang kanyang buhay sa panganib. At si San Jose, inilagay ang kanyang sarili sa isang malaking kahihiyan para lamang mapagbigyan o tumugon sa kalooban ng Diyos. You see, it was not so easy. Not for Jesus, not for Mary, not for Joseph, not for the Holy Family. Nahirapan sila dito. Pero ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na masilang ang ating Panginoong Hesus at siya ay lumaki sa isang pamilya. Dito sa ating ebanghelyo, ginagampanan nila yung kanilang katungkulan o pananagutan bilang mabubuting Hudyo. No? Yan ang relihiyon ni Maria at ni Jose. At siyempre, pinalaki nila si Jesus bilang mabuting Hudyo. For they were good Jews, Mary and Joseph, and therefore, Jesus would also grow up to be a good Jew. Parte ng kanilang pananampalataya na ang panganay na lalaki ay iaalay sa templo. And here they are, no, doing that tradition, doing that responsibility, presenting Jesus in the temple. Pero hindi doon nagtapos ang pagiging mag-anak, mabuting mag-anak nila. Sabi ni San Lucas sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. No? Jesus grew up, reared, no? Formed, taught, educated, no? By Mary and Joseph. Meron siyang 30 years na sinasabing hidden life. No? Kasi after this event, ang susunod na scene na ay siya ay pumupunta na kay San Juan Bautista at 30 years, no? 30 years old, at nagpapabinyag upang simulan yung kanyang ministry. But for 30 years, the Lord Jesus was with His parents, learning about life, experiencing life. It will be wrong for us to think, no? Mali kung iisipin natin
na nung ipanganak ang Panginoong Kristo, bagamat siya'y Diyos, ay meron na siyang angking karunungan na nasa kanya na lahat ng kakayahan. No. For Him to be truly human, He has to grow like us. Kung paano tayo unti-unti, utay-utay, no? Na nakakaunawa ng mga bagay. Ganon din ang Panginoon. Natuto siyang gumapang, natuto siyang tumayo, lumakad. Talaga siguro minsan bumabagsak, nakipaglaro, no? At lumiligid sa parang, minamasdan ng mga bundok, ang mga puno, mga ibon, lahat ng kanyang kapaligiran. That's why He was so good in giving parables. Di ba? Naalala niyo yung kanyang mga talinghaga? Yung mga talinghaga niya tumitimo sa puso ng tao. Kasi galing sa kanyang karanasan, na karanasan din ng mga tao. Ang sinasabi ko dito ay, siya ay sanay at may karanasan sa buhay. Dahil siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang na dinadanas ang buhay sa kanyang diwa at sa kanyang pinakakapayakan. The Lord Jesus experienced life. And for God to decide, listen to this, for God to decide that 30 years of Jesus' life will be spent in a family, what statement can you ask for more kung gaano kahalaga ang pamilya? 30 years of His life. Ginugol niya kasama yung kanyang ama at ina. Dahil nung siya ay nag-ministry, umalis na siya. Dahil kailangan niya nang ipahayag ang mabuting balita at gampanan yung kanyang papel na ibinigay sa kanya ng Diyos. But not without living with his parents and experiencing the nitty-gritty of life. Kaya marami siyang natutunan. Kaya siya mismo naging mabuting Hudyo. Now, kung pabalikan natin ang mga Gospels, he goes to the temple, he prays. No? Lahat ng ginagawa ng Hudyo, ginagawa niya. And he was a good Jew. He was a good member of his religion. Kaya alam na alam niya yung iniisip ng kanyang mga kalaban. So, enough said maybe. Para sa Diyos, mahalaga ang pamilya. At dapat ito rin ay binibigyan natin ng halaga. As I've said in the beginning, ito ngayon yung hinaharap nating hamon, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa iba. Mukhang binabawasan, kundi man halos tinatanggal na ang papel ng pamilya sa ating buhay. Parang life is just anything. You don't have to have a mother, you don't have to have a father, you don't even have to have parents. Minsan ganun. At pwedeng kahit sino na lang. I've met some women, at least 2 women. Alam nyo, nabibigla ako, sabi nila, Father, pwede ba mag-anak na lang ako, hindi na ako mag-aasawa? I was shocked. May mga ganun, ha? Pwede bang mag-anak na lang ako, hindi na ako mag-aasawa? Gusto niya lang magkaanak. Kawawang anak. Di ba? Kawawang bata. Naging obsession nung nanay. At ngayon ang ginagawa ng batas, pwede nang maging magulang ang 2 lalaki at 2 babae. Well, so far, we still do not have it. But it's being pushed. That the family is not anymore mother, father, and child. That family is, basta may 2 adults, pwede silang magampon. What kind of society? Sabi nila, di ba, may kakayahan naman niyang mga yan na magpalaki. Kung yung nga mga may nanay at mga tatay, lumalaking pariwara di ba? Yun na nga may nanay at tatay na nga, nagkukulang pa, yung pa kayang hindi, di ba? This is the threat to the family now that God had instituted to be good for us. And siguro, yun ang hamon sa atin siguro. Parang alang-alang lang sa ginawa ng Diyos na ito'y mahalaga. At siguro alang-alang din sa mga anak. Sa mga anak na sumusumpong ng kalinga
at patnubay sa kanilang ama at ina. Pero hindi lang naman ito kargo ng mga magulang. Kargo din ito ng mga anak in order to be a good family. Just like the Lord Jesus was obedient to the Father. Now, the book of Sirach, no, yung maganda po yung sinabi sa book of Sirach. I hope you can go back and read it. No? Pero I'll just give you one point na mahalaga. Sabi dito, yun daw pamilya na maganda ang turingan, na yung tatay inaalagaan yung kanyang mga anak, at yung mga anak ay rumirespeto at inaalagaan ng kanyang mga magulang, no? Pati yung kanyang nanay, ay meron 3 benepisyo ayon dito. At matitindi at magaganda yung benepisyo. In case you still do not know, and I encourage you to believe, what are these 3 things? Una, ang mga anak daw na rumirespeto at nag-aalaga sa mga magulang ay pinakikinggan ang dasal. Believe it or not, that's what is said. Papakinggan ang iyong mga panalangin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, mas matindi ito. Pangalawa, yun daw mga anak na nag-aalaga at lumagalang sa mga magulang, nagkakaroon ng mahabang buhay. Mahabang buhay. Pangatlo, mas matindi pa. Ito sa dalawa, na yun daw mga anak na gumagalang at nag-aalaga ng mga magulang, pinatatawad ang kasalanan. Mantakin niyo yun. Merely, I should not say merely, when you take good care of your elders, when you take good care of your parents, your sins will be forgiven. Ganun katindi. I remember, there was one woman, may isang lumapit sa akin pagka napag-uusapan to. Itong babaeng ito ay pumunta sa akin para i-decide na i-abandon na yung kanyang nanay. Bakit? Sabi niya, Father, yung nanay ko may sakit, bedridden. Araw-araw, pinupunasan ko, inaalagaan ko. Kaya ko yon, sabi niya. Physically, kaya ko. Kaya lang, dumating na po ako sa punto na ayoko na. O bakit? Sabi niya, kasi po, kahit na ginagawa ko na yon, minumura pa ako ng nanay ko. She stresses me so much. No? At lagi siyang umaangal. In other words, nagger. No? Laging ang daming sinasabi. Hindi niya yun makaya. Pinaghihirapan niya nang asikasuhin, pero ang dami-dami pang sinasabi sa kanya. And she thought of abandoning her nanay or her mother. I asked her, kumusta ba yung kalagayan ng buhay mo? Father, okay naman po ako, may trabaho, malusog naman po, at lahat naman ng kailangan ko, nakukuha ko. Sabi ko, anong iniaangal mo? Pinalaki ka pala ng magulang mo na maayos yung kalagayan mo. Bakit hindi mo siya mapagsilbihan? So nag-isip-isip siya. And then I said one more thing to her. Okay, if you decide to leave your mother in this situation, and it so happened that when you're away, she dies, anong gagawin mo? Isip-isipin mo. Babalik ka at sa harap ng bangkay niya, sasabihin mong mahal mo siya at sana pinagsilbihan kita habang nabubuhay ka? Wala na. And so she went away, thinking about, hopefully, I was hoping, well, sana nakaano sa kanya. Well, to complete the story, after one time, bumalik siya, and, she was quite happy. Sabi ko, namatay na siguro yung nanay. No, hindi naman. Sabi niya, kumusta na? Father, inisip ko yung sinabi niyo. Magmula noon, sabi ko, kada gising ko, I will make sure that I will serve my mother. I will serve my mother at yung mga kanyang naging sa akin, pagpapasyensyahan ko na. Maliit yon para sa ibinigay niya sa akin at maliit yon para lang mapagsilbihan ko siya. And then, from then on, serving her mother had become a joy rather than a stress for her. Siguro, isa ito sa gustong ipaalala sa atin ng Panginoong Diyos. Maigsi ang buhay para ating ang gugulin sa mga may hirap na relasyon.
But families can be a source of joy. Families can be a source of peace if only members would be cooperating with each other and if all the members will be centered on God. That was the key sa Holy Family. They were all known for their obedience, known for their faith, and known for their capacity to suffer. Parte ng buhay yan. At sana maging parte din ng ating pamilya dahil if we spend time with our family, we're actually spending God's time with each other. So tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Kaya taglay ang pusong nagpapasalamat, ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa simbahang Katolika, maipagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtan nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, maging banal na pag-aalay nawa ang aming buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa
pag-ibig sa kapwang kapatid. Bumunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Pasko, dumating pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay galugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para sa maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Nasa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ay ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin,
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang poong Diyos nating mahal ay nakitang nananahan dito sa lupang ibabaw. Siya'y kaisa at kapisan ng buong sangkatauhan. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Silent night, holy night, oh
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging ng banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang detalye. Narito po ang update sa 2M, 4M project. Total number of pledgers as of December 13, 2020, 430. Pledgers on November 20, 27. Total number of pledgers as of December 20, 457. Total pledges as of December 13, 1,323,310 pesos. Plus pledges on November 20, 31,500. Total pledges as of December 20, 1,354,810 pesos. Total amount received as of December 13, 966,330 pesos. Plus amount received on December 20, 66,950 pesos. Total amount received as of December 20, 1,033,280 pesos. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, pwede pong magdala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat na ang name, address at phone number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingi ng inyong seat number. Upang maiwasan ang pagdagsa ng sobrang daming mga deboto sa Jesus Nazareno para dumalo sa Misa Novena na gaganapin simula ika-31 ng Disyembre hanggang ika-8 ng Enero, nakikiusap po ang pamunuan ng Simbahan ng Quiapo na ang lahat ng simbahan ay magsagawa ng sariling nobena sa karangalan ng Jesus Nazareno. Dito po sa ating simbahan, gaganapin ang nobena sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaaniyahang dumalo. Ang mga misa po natin sa darating na ika-31 ng Disyembre, bispiras ng bagong taon, ay ika-8 at ika-10 ng gabi. Pinakikiusapan po ang lahat na pakitaas ang mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may 3 hari nagsidala, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Magtaon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y naiiwan.
Pasko ay magbigayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.